Daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me sa'yo, Jesus. Alam ko you can lead and guide me, because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran. Nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me, because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me, because God works in you for me. salamat sa Diyos sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus. Salamat, Ama, sa mabuting daan. Salamat, Ama, sa mabuting daan. Salamat po, aming Ama. Salamat po, aming Diyos Ama.
pong mag-aral ng ating paksa para po wag pong gabihin ang pag-uwi ng ating mga kapatid. Kaya tinatawagan ko na po ng pansin ang lahat ng mga dumadalo ngayon sa ating pagkakatipon. Mag-umpisa na po tayo na mag-aral ng ating paksa para po makapag-dismiss po tayo kaagad nang hindi naman po mahirapan sa pagbiyahe pabalik ang ating mga kapatid. Kung ready na po ang ating mga kapatid dyan sa online, hindi ko na po kayo babatiin isa-isa. Lahat na lang ng mga kapatid na dumadalo po sa online. Ang ating paksa, kung kailan nagiging mali at masama ang pagsusuot ng alahas sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Ito po ang ating paksa, mga kapatid. Meron po kasing ilan na nag-request sa akin. Sila po ay mga dumadalo na sa atin, nakikinig, at mga exiter sa MCGI, ang dating daan. Dahil sila yung mga babae, interesado silang malaman yung tungkol po dito sa pagsusuot ng mga alahas. Kasi naturuan po sila na bawal ng Diyos para sa mga babae ang magsuot ng mga alahas. Yan po sa ating pinanggalingan na MCGI, maging sa Haligit Suhay. Tama po, Brad Melvin. Kasi sila Brad Melvin isang panahon dumalod din sa mga sa Haligit Suhay. Pinagbabawal po ang pagsusuot ng mga alahas sa mga babae. Maging sa mga grupo ng mga Pentecostal. Ang alam ko po sa Jesus Miracle Crusade, yung dito sa atin sa Makinabang, meron po silang chapter. Nasasalubong ko rin yung mga babaeng miyembro nila, hindi nagsusuot ng mga alahas. Walang kwintas, walang hikaw, walang singsing. Yung mga nandyan po sa online, kayo po ba'y nakakasunod? Hindi po pinapayagan yung mga babae na magsuot ng alahas. At pagka lumabag yung mga miyembro sa MCGI, meron silang suspension na ipinapataw. Kinususpindi. Kasi ang natutunan po noong mga dati nating kasama, pagka nagsuot ng alahas ang isang babae, yun ay sapat ng dahilan para siya'y maimpyerno. Tama po, Sister Dindin. Ayan ang dyan Yung pagsusuot ng alahas na ipinagbabawal sa doktrina sa MCGI, ano po yun? Sapat na dahilan para maimpyerno na yung isang babae. Kasi nga, ang kaligtasang natutunan po nila, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga gagawin mo, by your performance, maliligtas ka, magiging dapat ka sa Diyos. Na yun naman po, mga kapatid, yung ating binibigyang diin, na ang kaligtasan po, ay sa pamamagitan po ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Si Jesus Christ po ang ating tagapagligtas. Amen. Siya po yung nagsakripisyo. Siya po yung nag-alay ng kanyang sariling buhay para tayo pong lahat ay matubo sa ating mga kasalanan. Mapatawad po lahat ng ating mga kasalanan para tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Salamat po't umi-amen yung ating bisita. Ayan. Naiintindihan po yung aking sinasabi. Ang kaligtasan natin, hindi yan nakadepende sa ating mga gagawin. Kaya para ituro sa mga dati nating kasama sa MCGI na ikaw ay babae, gusto mong maligtas, huwag ka magsuot ng alahas. Hubarin mo yung singsing mo, Meg.
Pati ang kwintas, pati ang hikaw. Para kang hino-hold up na niyan. Di ba ganyan yung pagtuturo no? Na para maligtas ang isang babae, sundin niya yung doktrina na yon. Na wag na siyang magsusuot ng alahas. Sabi natin, kung ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan ng ating mga performance, ng ating mga gagawin, no need na kay Jesus Christ. Hindi mo na kailangan ng Panginoong Jesucristo. Tama po. Yun naman talaga suma total dun Pwede ka palang maligtas sa mga gagawin mo. Pero hindi mo na kailangan si Jesus Christ. Ba't naman kailangan pang isugo ng Ama ang Panginoong Jesus dito sa lupa, mapako sa krus, mamatay? Pwede naman pala tayong maligtas sa ating mga gagawin. Nakukuha niyo po yung punto na yon, mga kapatid. Sa mga ka-Bible study natin. Sa ating paksa, pag-aaralan natin, aalamin natin, kailan nagiging mali at masama ang pagsusuot ng alahas sa mga Kristiyano. Pag-aralan po natin yung nasa Biblia. Kailan ba nagiging mali, nagiging masama ang pagsusuot ng alahas sa mga Kristiyano? Pag sinabing Kristiyano, lalaki at babae yan. Amen. Kasi po sa MCGI, yung pagbabawal ng pagsusuot ng mga alahas, limitado lang sa babae. Mga babae lang ang pinag-initan dyan. Ewan po ba kung bakit sa mga babae lang talaga mahigpit? Yung mga lalaki pwede naman. Pero sa mga babae, mahigpit, hindi talaga pwede. Kahit nga po wedding ring, hindi pwede na magsuot. Kahit college ring, hindi rin pwede. Kasi nga, yung kaligtasan, pagka ikaw sumuway doon sa doktrina, delikado ang kaligtasan ng isang babaeng miyembro. Nagkakaintindihan po. Ngayon, kung yung mga alahas hindi na po maisuot ng mga miyembro sa MCGI, nung nabubuhay pa si Brad Eli, ano ang kanyang naging panawagan? Hindi niyo naman maisuot yung mga alahas nyo, mga kapatid na babae. Aanin nyo yan. Itulong nyo na lang sa gawain. Bigay nyo na lang sa iglesia. Tama po. Natatandaan niyo po ba yan, Brad Ray? Di ba, yun ang sinabi ni Brad Eli dahil gipit ang iglesia. Naisip niya, yung mga alahas ng ating mga kapatid na babae, nakatago lang naman, di nyo naman pwedeng isuot. Bigyan nyo na lang sa gawain, tulong nyo na lang sa iglesia yan. Di ang nangyari, yung mga babae, yung kanilang mga alahas, binigay kay Brad Eli. Naipon ni Brad Eli yung mga alahas. Ang nangyari, isang araw ng pasalamat sa Araneta Coliseum. Natatawa na si Brad Ray. Alam na niya yung kwento no? Naipon ni Brad Eli yung mga alahas galing sa mga babae na mga miyembro. Araw ng pasalamat sa Araneta Coliseum. Ninakaw yung mga alahas na yun. Nasa, clutch bag. Alam ko, sa isang clutch bag nilagay ni Brad Eli. Meron siyang security. Meron siyang bodyguard. Nagka-interest dun sa mga alahas. Nung break time noong pasalamat, napasukan ko si Brad Eli dun sa kwarto sa Araneta Coliseum. Naglulupasay. Para ako nakakita ng isang bata na umiiyak na naglulupasay. Dahil lahat ng kanyang mga alahas na ipon, ninakaw, itinakas noong kanyang isang bodyguard. Yung Super Mario. Ang tawag si Super Mario. Yun ang kwento dyan. Hindi alam yan ng maraming umatin ng pasalamat na mayroon pala nangyaring nakawan.
sa Araneta Coliseum. Ang ninakaw yung mga alahas na binigay ng mga miyembro ng mga babae kay Brad Eli. Alam ko na-recover naman yung mga alahas, kaya lang hindi lahat, hindi na kompleto. May mga hindi na naibalik. O ngayon, nung si Brad Eli naman ay pumanaw sa Brazil, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang nakarating naman sa aking balita, lahat ng mga alahas na naipon ni Brad Eli, napunta sa private nurse. Yun ang sabi ni Sister Luz, nadinig ko yun na lahat ng alahas ng kapatid ni Eli, napunta ron sa private nurse. O ngayon, mga kapatid, mga ka-Bible study, pag-usapan natin at alamin natin itong ating paksa. Ready na po ba tayo? Yung pagsusuot ng alahas sa mga Kristiyano, lalaki at babae, sa Biblia, kailan po maituturing na mali at masama na magsuot ng alahas ang isang Kristiyano? Ibig sabihin, meron lang tiyempo, na meron lang pagkakataon na itinuturo ang Biblia na yung alahas na yan magiging mali, magiging masama na isuot pa ng isang Kristiyano. Interesado po ba ang ating mga kapatid? Yung mga nandyan po sa online, interesado po ba? Umpisahan na po natin ang ating paksa para wag po tayong masyadong gabihin. Dahil tayo po ay nagsasagawa ngayon ng Santa Cena, anong oras na? 6:00 na po ngayon ng gabi. Ano po? Meron pa tayong mga kapatid na magbiyahe pabalik ng Maynila, ng Quezon City. Kaya gusto ko na pong agad nating maumpisahan ang ating paksa sa ganitong ating pasibulang katanungan. Ipinagbabawal ba ng Diyos sa lumang tipan at bagong tipan ang pagsusuot ng mga alahas? Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang ating tanong, nadinig niyo po ba? Ipinagbabawal ba ng Diyos sa lumang tipan at bagong tipan ang pagsusuot ng mga alahas? Kasi po ang Biblia, mga kapatid, pag yan binasa natin, makikita natin na mayroong ano ba yung nakikita kong white? Araw ba yun? Okay. Maliwanag pa no? Ayan. Akala ko mayroong Sige. Pag binuklat nyo po ang Bible, mga kapatid, ang Biblia, kikita nyo po mayroong lumang tipan, mayroong bagong tipan. Ngayon, bawal ba ng Diyos yan? Yung pagsusuot ng mga alahas sa lumang tipan at bagong tipan. 39 books ang lumang tipan ng Old Testament. 27 books ang bagong tipan, ang New Testament. Ang total po ay 66 books. Ngayon, basahin po natin, mga kapatid, unahin natin ang lumang tipan, Old Testament. May pagbabawal ba ang Diyos sa mga nabuhay sa panahon ng lumang tipan? Nabawal po ng Diyos na magsuot sila ng mga alahas. Basa dito po sa Henesis 24:47, 53. Ganito po ang ating mababasa. Makinig pong mabuti. Tinanong ko po siya, nag-uulat po kasi yung alila, yung alipin ni Abraham sa kanya. Ano po ba nangyari? Si Abraham po kasi, inutusan niya yung kanyang alila na ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. Nagkakaintindihan po?
Sa panahon po ng lumang tipan sa Biblia, mga kapatid, ang kaugalian, yung tatay, pagdating sa pag-aasawa ng kanyang anak, siya ang may say. Siya ang nasusunod. Kung kailan mag-aasawa ang kanyang anak, ang tatay ang nagdedesisyon. Tama po. Ngayon, dito po sa pag-aasawa ni Isaac, kilala niyo po ba si Isaac? Siya po yung anak ni Abraham na iaalay niya sa Panginoong Diyos. Tama po, sa bundok. Pero hindi po natuloy yun dahil mismong ang Diyos ang pumigil kay Abraham. Ngayon, dumating na po yung panahon na si Isaac nasa tamang edad na para mag-asawa. Ano ginawa ni Abraham? Inutusan niya yung kanyang alila, yung kanyang alipin, yung kanyang pinagkakatiwalaan na pumunta doon sa mga kamag-anakan ni Abraham para ihanap si Isaac ng mapapangasawang babae. Nagkakaintindihan po? Nasusundan niyo po yung aking kinikwento. Hindi ko na po babasahin kasi mahaba eh. Ito na lang po. Yung pakikipag-usap noong alipin ni Abraham sa kanya, kinikwento yung nangyari. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Ang sagot po'y kay Betuel, na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya, hinabitan ko siya ng higaw sa ilong at sinuotan ng mga pulseras sa braso. Mga kapatid, mga ka-Bible study, nakikinig po ba? Noong isugo ni Abraham yung kanyang alila, sa lugar ng kanyang mga kamag-anak, may mga dalang regalo yun. Pinadala si Abraham. Anong mga regalo? Mga alahas. Ikaw, tapos ikaw para sa ilong at pulseras. Isinuot nitong alila ni Abraham doon sa nakausap niyang babae. Ang tanong niya ron sa babae, kasi ganito mga kapatid humingi ng sign itong alila ni Abraham sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, dito ako ngayon sa balon. Ang aking hinihinging tanda sa iyo para sa mapapangasawa ng anak ng aking Panginoon na si Abraham, yung babae na mag-aalok sa aking uminom sa balon na ito. At hindi lang ako ang aaloking uminom, kundi pati yung aking hayop. Pagka yung babae na yon, painumin ako at ang aking hayop, siya, Panginoon, yung babaeng karapat-dapat mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Nakikinig po ang mga kapatid. Ano nangyari? Eto na, dumating na yung babae. Ang babaeng ito, ang pangalan ay Rebecca. Mga kapatid, mga ka-Bible study, si Rebecca, ayan ang ginawa niya. Binigyan niya ng tubig na maiinom yung alila ni Abraham. Tapos pati yung kanyang hayop pinainom din. Ano ibig sabihin? Yung hinihingi niyang tanda sa Panginoon nangyari. Amen. O ngayon, eto na, tinanong niya yung babae na si Rebecca, kanginong anak ka? Ang sagot ni Rebecca, kay Betuel, na anak ng mag-asawang Nahor at Milka, mga kamag-anak ni Abraham, yung pinanggit. Kasi sa panahon ng matandang tipan, yung pag-aasawa sa kamag-anak hindi pa bawal. Sa panahon ni Abraham, binawal lang ang pag-aasawa sa kamag-anak panahon na ni Moises. Nagkakaintindihan po. Nasusundan po ng mga nasa online. O ngayon, ano ginawa ng alila ni Abraham dito kay Rebecca? Kinabitan niya ng hikaw sa ilong at
sinuotan ng mga pulsera sa braso. Ngayon, 53. At inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na gintot pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Mga kapatid, nung magkaharap na, noong dumating na itong si Rebecca sa lugar ni Abraham kasama yung kanyang pamilya, ano ginawa ni Abraham? Aba, binigyan pa ng mga damit, ng mga hiyas na ginto at pilak para kay Rebecca. Pati yung kanyang kapatid na si Laban at yung kanilang ina, binigyan din ng mga regalo ni Abraham. Ano po ang dapat nating maintindihan dito mga kapatid, mga ka-Bible study? Kung nakikinig po tayo mabuti sa ating mga binabasang talata, sa lumang tipan, bawal ba ng Diyos ang magsuot ng alahas? Hindi bawal. Yung mga alahas na ito, galing kay Abraham. Si Abraham, lingkod ng Diyos. Amen. Noong magpahanap siya ng mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac, nakakita naman. Si Rebecca nga. Ngayon, ano ginawa kay Rebecca? Babinigyan ng mga regalo, mga alahas. Sinuotan ng alahas. Amen. Mag-amen naman po yung mga nasa online na naintindihan. Kaya para tayo po mga kapatid, yung mga nanonood nakikinig sa atin, mayroong mga magtuturo ng doktrina, bawal daw ng Diyos yung mga alahas na yan, hindi pwedeng isuot. Sa lumang tipan, nakabasa tayo. Itong si Abraham, mayaman. Marami siyang mga gintot pilak, maraming mga alahas. Yung ang kanyang manugang asawa ng kanyang anak na si Isaac, nirigaluhan nga niya ng mga alahas Tapos sasabihin, bawal yung pagsusuot ng alahas. Naman. Kabisado na ako ni Meg. Naman. Malinaw po ba sa ating mga nasa online? Yan kay Abraham po, sa panahon niya. Nung mag-asawa na yung kanyang anak na si Isaac, kay Rebecca. Itong si Rebecca, niregaluhan ng mga alahas galing kay Abraham. Kaya hindi bawal ng Diyos sa panahon ng lumang tipan na yung mga lingkod niya magsuot ng mga alahas, lalaki at babae. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, puntahan naman natin yung panahon naman ng Israel. Kasi kay Abraham ito malayong panahon na yan Lapit-lapitan natin. Nandyan na ang Israel. Umiiral na ang mga Israelita, mga kapatid. Noong sila'y aalis na sa Egypt, dahil sila'y inalipin doon, 400 years, bago umalis ang mga Israelita sa Egypt, ano sabi ng Diyos sa kanyang mga lingkod na mga Israelita? Basa, Exodo 11:2. Magandang balita, Biblia. Sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Mga kapatid, mga ka-Bible study, dyan sa online. Nakikinig po ba tayong mabuti? Merong utos ang Diyos, instruction sa mga Israelita kasi sila papaalis na sa Egypt. Pumayag na si Paraon na sila'y makaalis kasi namatay na lahat ng panganay sa Egypt.
Patay yung panganay ni Paraon. Doon si Paraon naobliga na siya na payagan na makaalis na sa Egypt yung mga Israelita. Pero bago umalis sa Egypt ang mga Israelita, ito sabi ng Panginoong Diyos, pinasabi kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, babae man o lalaki, na humingi sila ng mga alahas na pilak o ginto sa kanilang mga kapitbahay. Yung binabanggit na mga kapitbahay dyan, yung mga Ehipsyo, mga kapitbahay ng mga Israelita. Ang gagawin ng mga Israelita, yung kanilang mga kapitbahay na mga Ehipsyo sa Egypt, hihingan nila ng mga alahas na pilak, ginto. Amen. Parang bawal ng Diyos yung pagsusuot ng alahas sa kanyang mga lingkod. Ang Diyos pa ang nag-uutos. Naman. Ewan ko ba, bakit sila ang hirap nilang maintindihan yung tungkol dyan sa alahas? Ba't tayo naman madali, basahin naman unawain. Merong mga video si Brad Eli ng doktrina. Di ba? Namatay na siya, pero nandyan yung kanyang mga video. Pakinggan mo yung doktrina ni Brad Eli tungkol sa alahas. Bawal! Hindi pwedeng isuot. May impyerno yung mga babae magsusuot ng alahas. Bawal daw ng Diyos. Ano kay Brad Eli? Yung binabasa natin utos ng Diyos Salita ng Diyos. Amen. Si Brad Willie ba gumagawa ng hocus-pocus. Binabasa ko lang naman O si Brad Eli ang nag-hocus-pocus. Si Brad Eli ang nag-imbento ng utos, ng batas. Magagalit na naman sa akin yung mga fanatics. Ayaw nila na madinig na si Brad Eli aking tinututulan ngayon, for your information lang sa mga fanatics, sabi nila, yan namang si Willie Santiago, maniniwala sana ako sa kanya kung nung buhay pa si Brad Eli, tinutulan niya. Ngayon lang naman lumaban si Willie Santiago kay Brad Eli. Ngayon lang siya tumutol kung kailan patay na si Brad Eli. Mali. 2010 pa. Ang dami ko ng tutol kay Brad Eli. In-upload ko na sa YouTube. Pinatanggal lang ni Brad Eli, pinareklamo Kaya nabure, natanggal O ngayon, 2016, nag-live na ako sa Facebook. Tuloy-tuloy. Lahat ng aking tutol, nadinig ni Brad Eli nung nabubuhay pa siya. Kaya lang si Brad Eli na ang umiwas, umatras, at hindi na siya sumubok ba lang na makipagsagutan. Yun ang akin gustong iparating sa mga fanatics. Na ang sinasabi, maniniwala daw sana sila sa akin kung nung buhay pa si Brad Eli, ako tumutol. Nandiyan naman yung aking mga lumang videos ng 2016 na lang. Kasi pumanaw si Brad Eli 2021 Di ibig sabihin may 5 taon siya kung sa 2016 na lang uumpisahan. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan mga kapatid. Noong ang Israel, mga Israelite aalis na sa Egypt, ano ang utos ng Diyos sa mga Israelita? Unan nila ng mga alahas na ginto at pilak ang kanilang mga kapitbahay na mga Ehipsyo. Ngayon, ang tanong, sinunod ba ng mga Israelita yung utos ng Diyos na yon? Basa sa 12:35 ng Exodo. Nooy nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. Mga kapatid, mga ka-Bible study sa online, sumunod ba naman ang mga Israelita? Sumunod.
Kaya paglabas sila ng Egypt, dami nilang dala-dala na mga alahas, tila, ginto. Yung mga alahas na yan, kanino nang galing? Sa mga Egyptyo. Paano sila nagkaroon ng mga alahas? Ang mga Israelita, inutusan sila ng Diyos na kunan nila. Humingi sila ng mga alahas sa mga Ehipsyo. Amen. Kaya sa lumang tipan, mga kapatid, bawal ba ng Diyos ang pagsusuot ng mga alahas sa kanyang mga lingkod? Hindi. Mismong ang Diyos ang nag-utos sa Israel na bago sila umalis ng Egypt, manghingi sila ng mga alahas sa mga Ehipsyo. Amen. Yan ang dapat po nating maintindihan. Ngayon, sa bagong tipan naman. Sa bagong tipan naman tayo. Yun bang pagsusuot ng mga alahas, pinagbawal ba sa bagong tipan? Dito po sa 27 books naman ng New Testament, meron bang pagbabawal ng Diyos sa mga lingkod niya, sa mga Kristiyano, na magsuot ng mga alahas? Basa sa Lucas 15, 20 hanggang 22. Basahin natin itong talinghaga tungkol sa alibughang anak. Di ba siya po ay pumunta sa malayong lupain dahil nakuha na niya lahat ng kanyang mana mula sa kanyang ama. Alam naman natin ang kwento di ba? Yung nangyari doon sa anak na yon, siya napariwara. Naubos lahat ng kanyang tinatangkilik na kayamanan, naghirap. Tama po. Ngayon, nakaramdam siya ng gutom. Pati mga alaga niyang baboy, yung pagkain ng kanyang mga alagang baboy, kasi namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy pati yun pagkain ng kanyang mga inaalagaang baboy nakikihati na siya. Para lang makakain siya dahil nagugutom siya Ngayon, noong maalaala niya, sa bahay ng aking ame, yung mga alipin dun kumakain ng masarap na pagkain Tagana ang pagkain ng mga alipin sa bahay ng aking ama. Ano ang naisipan ng anak? Babalik na lang ako sa aking ama. At kahit ako hindi na niya tanggapin bilang anak, kahit alipin na lang, pwede na sa akin yun. Ayan, yun po yung kwento sa talinghaga ng alibugang anak. Ngayon, to cut the long story short, paigsiin na po natin. Noong sila po ay magkaharap na yung magtatay, kasi malayo pa lang natanaw na siya ng kanyang tatay. Nagmamadali yung tatay na salubungin yung kanyang anak. Ngayon, nung magkaharap na sila, hindi na nakapurma yung anak, hindi na niya naituloy yung mga sasabihin niyang pinaghandaan niya. Nag-ready siya ng ng speech. Ayun lang hindi na umabot na siya makapagsalita pa Matapos siya yung kanyang inihandang speech. Yung tatay na nagsalita. Ano sabi ng tatay? Basahin natin At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Umagap na yung tatay. Bakit? Ipinakita niya sa mga kalugar niya na yung anak niya, siya mismo tinatanggap niya yun. Kaya yung kanyang mga kalugar, hindi na pwedeng umeksena. Amen. Di ba na ipaglingkod ko na po dati yan, yung tungkol sa talinghaga na kaya yung tatay na ang sumalubong, nagmamadali. Ang ginaway ni Yakap, hinalikan. Pinapakita niya sa mga nasa lugar niya, yung mga tao doon na siya mismong tatay na nilapastangan.
Wini-welcome na niya yung kanyang anak. Hindi na pwedeng yung mga kalugar niya makialam pa na para ipagtabuyan yung kanyang anak. Nagkakaintindihan po. O ngayon, ano nangyari mga kapatid? Tuloy ang basa. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Tuloy. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Yun yung sinasabi kung hindi niya natapos yung kanyang sasabihin. Hindi na po niya nasabi na, ako ituring nyo na lang na isa sa mga alila nyo kahit hindi na bilang anak. Hindi na po niya nasabi yon. Kasi kinat na siya nung kanyang tatay. Tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Nakita niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, yung anak na nagkasala nang nagbabalik na sa kanyang tatay. Ano ginawa ng kanyang tatay? Aba, agad tinawag yung kanyang mga alila. Madali kayo, kunin ninyo ang pinakamagandang damit. Bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing. Ano dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Sa bagong tipan, sa tinuro ng Panginoong Hesukristo, hindi naman bawal yung pagsusuot ng alahas. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Itong alibugang anak, nung nagbalik loob na sa kanyang tatay, ang utos ng tatay sa kanyang mga alila, yung kanyang anak, suotan ng singsing. Kay Brad Eli, bawal magsuot ng singsing. Brad Eli, kahit po wedding ring, naloko na. Natatandaan ko ng araw sa telebisyon, may tumawag Sabi, Mr. Soriano, gusto ko po sanang maanib sa inyong samahan. Kaya lang po nung madinig ko na yung doktrina na bawal magsuot ng alahas, kahit ng wedding ring, ako po'y umatras. Talaga naman nag-aatrasa ng marami pagka napakinggan na po yung doktrina na yan. Tama po. Kasi matagal ako nakasama ni Brad Eli. Na-obserbahan ko po. Sa mga unang gabi ng doktrina, marami, puno. Yung venue talaga. May mga nakatayo pa. Pero habang tumatagal ang pagdodoktrina, nababawasan. Lalo pag dumating na sa mga pagtuturo ng mga paksa tungkol sa mga bawal-bawal. Kasama dyan yung bawal ngang magsuot ng mga alahas. Bawal magputol ng buhok ng mga babae. Talagang maraming mga umaatras, hindi na nagtutuloy na matapos pa sa doktrina. Hindi na natutuloy na tumanggap pa ng bautismo. Dahil dyan sa mga pinagbawal na yan, na hindi naman pala bawal ng Diyos. Si Brad Eli lang pala ang may bawal. Mga kapatid, mga ka-Bible study, basahin natin ang Biblia. Si Brad Willie, binasa lang naman Tama po. Binasa natin, nagturo ng talinghaga si Jesus Christ tungkol sa talinghaga ng alibugang anak o mismo yung tatay, yung ama. Ang utos, yung kanyang anak ay suotan ng singsing. Hindi talaga bawal. Kahit sa bagong tipan, yung pagsusuot ng mga alahas sa mga lingkod ng Diyos, lalaki at babae, hindi bawal yan. Anong katunayan, mga kapatid? Na sa bagong tipan, yung pagsusuot ng mga alahas, gaya ng singsing, hindi naman bawal sa bagong tipan. Basa, Santiago 2:1-2. Ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan
na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit. Yan, ipinapakita po dito sa ating binabasa, tinuturo sa mga Kristiyano, dapat matuto sila ng fairness. Dapat ang pagtrato, pantay-pantay. Hindi dahil mayaman ang pumasok, special. Dahil merong pumasok na may mga singsing na ginto, nakadamit ng magara. Tapos may dumating naman na mahirap na ang damit puro sulsi. Tinuturo dito sa ating binabasang talata na dapat kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus, matuto ka na huwag kang magtatangi ng tao. Amen! Ano dapat nating maintindihan dito, mga kapatid, mga ka-Bible study? Sa Bagong Tipan, may mga nabasa tayo na may mga nagsusuot ng mga alahas. Amen. Singsing na ginto. Hindi pinagbabawal. Kahit sa Bagong Tipan. Nagkakaintindihan po ba? Nagbasa tayo, mga talata, panahon ng Lumang Tipan. Hindi pinagbabawal ng Diyos ang pagsusuot ng mga alahas sa kanyang mga lingkod na lalaki at babae. Sa Bagong Tipan, ganun din, mga kapatid. Sa Bagong Tipan, ganun din. Hindi ipinagbabawal ng Diyos na ang kanyang mga lingkod na lalaki at babae magsuot ng mga alahas. O ngayon, kailan nagiging mali at masama ang pagsusuot ng mga alahas sa mga Kristiyano? Mga kapatid, alamin natin, yung pagsusuot ng mga alahas sa mga Kristiyano, ayon sa ating paksa, kailan? Pagka ang salitang ginagamit ay kailan, meron diyang tiyempo na binabanggit. May instansya. May pagkakataon na yung pagsusuot ng alahas sa mga lingkod ng Diyos, sa mga Kristiyano sa panahon nating ito, at kahit sa panahon ng Lumang Tipan, mga kapatid, Lumang Tipan, Bagong Tipan, yung pagsusuot ng alahas, magiging mali at masama. Kailan po yan, mga kapatid? Tuloy natin next Sunday na lang. Kasi lumubog na ang araw, ano po? Mag-uumpisa ng dumilim. Gusto natin na yung ating mga kapatid, wag namang mahirapang magbiyahe pabalik. Kaya yung part 2 po nito, tuloy natin sa susunod na Sunday. Ano po? Bali sa ano na yon? July 12. Nabitin ba yung mga nasa online? Yung mga narito po sa ating bahay-sambahan, nabitin ba? Yung ating bisita, nabitin ba? Interesado po ba tayong malaman yung ating mga pagsusuot ng alahas? Kung tayo man ay lalaki o babae, kailan nagiging mali? Kailan nagiging masama? Basta ba nagsuot ka ng alahas, mali na yan. Masama na yung magsuot ng alahas. Hindi ganun sa Biblia. Pagka ating nabasa at naunawaan, mapapatunayan nating imbento lang talaga yung ipagbawal yan. At interesado lang sa mga alahas. Talaga naman di ba yun ang nakita natin? Itinuro niyang bawal yung pagsusuot ng mga alahas, meron pala siyang interes. Sabi niya, mga kapatid, aanin niyo inyong mga alahas na yan. Hindi niyo naman pwedeng isuot. Bigay niyo na lang sa gawain. Tulong nyo na lang sa iglesia. Kaya may nakita pa akong picture ni Brad Eli, nakasingsing siya, no? Ang laki nung bato. Sabi nung isang exeter, ang halaga daw nung isang singsing na yun, parang
Milyon. Kung parang mga 50 million yata ang halaga nung singsing na yan, diamond yata. Ginto tapos diamond, kaya ganun kamahal. Parang 12 million. Ibinigay ni Brother Eli sa isa niyang apo. Sabi nung isang Exeter. Ewan ko lang kung talagang ganun nga ang presyo nun. O ngayon, mga kapatid, mga kaka-Bible study, hinto muna tayo sandali. Tuloy natin next Sunday itong ating paksa. Kailan nagiging mali at masama ang pagsusuot ng mga alahas sa mga Kristiyano? Kasi ako, mga kapatid, nakita ko na maganda nga yung nagsusuot ng alahas eh. Mayroong mayroong magandang resulta eh. Lalo yung wedding ring. Yun ang payo ko sa mga kapatid natin dito na mag-asawa eh. O meron kayong wedding ring, suot nyo yung wedding ring nyo. Okay ka ko yan, ayos yan. Kasi dyan sa wedding ring, makikilala agad yung tao na meron ng pananagutan sa buhay. Tama po. Tama po ba? Diyan sa wedding ring, makikita mo agad ang intensyon noong isang may asawa na. Halimbawa, lalaki yung may wedding ring, nakakita ng babae si Brad Jury, agad tinago ni Brad Jury yung wedding ring niya. Nako, alam na this. Tama po ba? Sangayin po ba kayo? Di ba ganun naman talaga? Yung may mga binabalak may asawa ka na. Kaya nga may wedding ring ka nung meron ka makitang magandang babae at gusto mong makausap una mong tinago yung wedding ring mo, binulsa mo na. Doon pa lang nakita mo na mayroong masamang binabala. Tama po. Kaya sabi ko nung ako tanungin ng mga kapatid, Brad Willie, okay ho ba kaming mag-asawa, magsuot ng wedding ring? Okay ka ako yan, suot nyo. Kay Brad Willie, bawal kahit wedding ring. Naloko na. Ayan sample pa lang yan mga kapatid na magkaiba kami ni Brad Willie. Magkaiba. Kasi kay Brad Willie, bawal sa kanya yung pagsusuot ng alahas dito sa atin, may sinasabi ang ating paksa na kung kailan nagiging mali at masama ang pagsusuot ng mga alahas sa mga Kristiyano ayon sa Biblia. Yan ang ating itutuloy next Sunday, kung loloobin ng Panginoon. Salamat po sa ating mga nakasama sa ating Bible study sa online at hanggang sa susunod pong linggo kung loloobin ng Panginoon. Paalam po sa inyong lahat at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Good morning po mga kapatid. Ako po si Sister Marites Quent. Sa ngayon ay naandito na po ako muli sa Subic. Dito na po ako nakatira. At sa 28 po, kaya itong araw na ito po ng pasasalamat, kasama niyo po ako siyempre. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sa lahat ng biyaya, pagpapala, at sa lahat po ng mga bagay na pinagkaloob niya sa akin, sa ating lahat, at sa aking buong pamilya. Salamat po ng maraming happy pasalamat din po sa lahat. Good afternoon po. Ako po si kapatid na Nenita Alvarez Suya na bumabati po ng happy Thanksgiving po sa ating lahat. Unang-una po nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo at Diyos Anak na Panginoong Kristo. Lagi po tayong binibigyan ng lakas, buhay, pag-ibig at pagmamahal. At lahat po ng problema natin ay binibigyan po ng kalutasan. At nagpapasalamat din po ko kay Brother Willie at kay Brother Erwin.
Maraming pong salamat. Happy Thanksgiving po. Salamat po. Hello po mga kapatid sa iba't ibang dako ng lugar sa man po kayo naroon. Happy maligayang pasalamat sa inyo. Di ko alam kung paano ko sasabihin kasi galing din po ko sa kabila sa MCGI. Pero simula nung nakalabas, nagkaroon po ako ng pag-asa at liwanag. At salamat sa Panginoon at nakakapakinig pa rin sa pamamagitan ni Brad Willie na sa mga aral niya at yung mga hindi na ituro sa kabila unti-unting na bibigyan liwanag. At saka tama rin po yung sinabi niya na bitawan na po yung mga aral po na galing doon sa MCGI at magpatuloy sa mga hiwaga pa. Napakarami hiwaga ang Panginoon na dapat ipagpasalamat. At ganoon na rin po sa nangyayari sa ating buhay. Marami po salamat sa Panginoon. At sa mga kapatid po na nasa ibang lugar, patnubay at nasa magandang kalusugan po kayo lahat. Yun po ang aking dalangin. Salamat sa chance na binigay ng Panginoon makapag-send ng video na maiparating sa lahat na okay lang po kami rito sa Japan. Mga 8-seaters din po rito. Maraming salamat sa Panginoon. God bless you. At God bless you, Brother Willie at Brother Edwin at sa lahat po na nariyan sa pagpapasalamat. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brother Alan Sarandina, Basang Portugal. Unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo sa mga blessings at mga gabay na binibigay niya po sa amin. At pangalawa po ay bumabati po ako ng happy pasalamat ngayong June 2026. At nagpapasalamat din po ako sa mga kapatiran, kay Brother Willie, sa wala pong sawang pagpapaintindi po sa atin at pagtuturo ng aral ng Diyos sa pamamagitan po ng gabay ng Espiritu Santo. At isa naman pong himalang pagpapagaling po ang aking naranasan 2 weeks ago. Nagkaroon po ako ng malubhang sakit sa tiyan at talagang pong hindi na po ako makatayo at ang balak ko nga po ay tumawag ng ambulansya. Pero ang ginawa ko po ay nanalangin po ako kay Jesus Christ, napagalingin po ako at ako po ay nakatulog, nakaidlip at mga 30 minutes nung nagising po ako, back to normal po lahat. Hanggang ngayon po ay sa magandang kondisyon pa rin po ang aking katawan at walang anumang sakit. Ito po ay aking lubusang pinagpasalamat po sa ating Panginoon na ako po ay binigyan niya panibagong tiyan. At ngayon po ako ay okay na. At muli po ako po ay papasalamat sa lahat ng mga blessings na aming natanggap para sa aking pamilya. At muli po ay ating suportahan ang pangangaral ni Brother Will Santiago dahil ito po ay napaka-importante po sa bawat isa sa atin, sa bawat tao. Dahil siya po ay nagpapaliwanag at tinuturo po kung ano po ang mga aral na sa Biblia na ginagabayan po ng Holy Spirit. At muli po, happy pasalamat po ngayong taon ng 2026 ng Hunyo. God bless us. Hello po. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Brother Moises at binabati ko po ang lahat ng members ng ating kapatiran na Happy Pasalamat Day. Ngayon June 28, 2026. Sa awa po ng Diyos, ito po ako. Bago ang buhay at maraming natututunan
sa aral ng Diyos, sa Biblia. Marami ako naririnig, nababasa. Salamat po kay Brother Willie na ginawang sangkapan ng Panginoon Hesus na para tayo ay turuan sa mga kasulatan. At ang akin lang po masasabi ay sobrang happy ko na ako po'y nakasali sa kapatirang ito. Na ako po'y natutuwa dahil nakilala ko kung sino ang Diyos, sino si Jesus sa buhay natin. Marami ako natutunan at pagbabago sa aking buhay. Talagang binago niya ang buhay ko. Ngayon po, ako ito, sumasampalataya sa Panginoon Hesus ng buong puso. Kaya po kayong lahat, huwag tayong bibitaw sa Kanya. At lagi natin tandaan na ang Diyos ay buhay at laging naandyan para sa atin, na nagmamahal at lagi nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Salamat po ng marami. Ako nga pala si Brother Moises. Happy Salamat Day sa inyo po lahat. Salamat po. Magandang araw po mga kapatid. Happy Salamat po ngayong June 2026. Labas po tayong papasalamat sa Panginoon sa mga nabibigay sa atin mga biyaya, mga kaligtasan. At mga meron man tayong pagsubok sa buhay, nakakaraos din tayo sa araw-araw. Marami na pong naging nangyari sa buong taon na nakaranas kami ng kaligtasan ng aming pamilya at mga nakaraos sa mga sakit na medyo maluma pero napapagaling pa rin ang ating Panginoong Hesus. Patuloy lang po tayong sa ating mga ginagawa sa buhay. Huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil laging andyan ang ating Panginoon para tumulong sa ating buhay. Salamat din pala sa mga karununang naibibigay sa atin ng Panginoon sa pangunguna ni Brother Willie at sila Brother Ed sa halos 3 beses sa isang linggo na pangangaral. Happy Salamat po sa lahat at pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus. Happy Salamat po sa lahat. Unang-una po sa Panginoong Hesus. Pangalawa po, salamat po sa mga aral na natututunan natin kay kapatid Willie. At sa higit po sa lahat sa mga pagprotekta ng Diyos sa atin. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid sa buong mundo. Muli po ako'y bumabati sa buong kapatiran ng happy pasalamat po sa Diyos and happy anniversary. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa akin saan man ako mapunta. Ngayon din sa aking sambahayan sa patuloy na pag-iingat ng Panginoon na kahit ako'y lagi nasa malayo, patuloy po ang iniingatan ng aking sambahayan. Salamat po sa Panginoon sa mga biyaya, sa mga pagpapala na patuloy na pinagkakaloob sa aming lahat. Muli po ako'y bumabati sa buong kapatiran. Happy Pasalamat po sa Diyos sa ating lahat mga kapatid. God bless us all. Maligayang araw po sa ating lahat. Ito po ang kapatid na Christopher Indusil na bumabati ng maligayang pagpapasalamat sa buong kapatiran dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Patuloy po tayong magtumibay sa pagmamahal at aral ng ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong magpasalamat sa kanyang pagpapatawad, pagmamahal at pagpapala. Bagamat marami pong problema na nangyayari sa mundo, sa ating bansa o maging sa ating tahanan man, lagi po tayong magtumibay sa piling ng ating Panginoong Diyos. Purihin nawa ang Diyos Ama, ang ating Panginoong Hesus, at ang banal na Espiritu Santo. Muli, maligayang pagpasalamat po sa buong kapatiran. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid at
happy pasalamat po sa Diyos. Kami po ay magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga mabubuting bagay, mga pagliligtas at pagpapagaling ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat din po kay Brad Willie at sa kanyang pagtyaga at pagsisikap na maituro sa atin ang mabuting aral ng banal na kasulatan. Salamat din po kay Brad Edwin at sa lahat ng mga kapatid. Maraming salamat din po. Ako nga po pala si Brad Philip Lopez. Ako po si Sis Noemi. Kami po ay maghahandog ng munting awiting pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat po mga kapatid. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ang ngalan mo'y tataas, oh Diyos, ika'y tataas, oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. Ang ngalan mo'y tataas, oh Diyos, ika'y tataas, oh Diyos, sapagkat ika'y dakila at tapat. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord,
give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid. Happy pasalamat po. Maligayang araw ng pasasalamat sa members Church of God in Jesus Christ Universal. Mga kapatid, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng pagpapala at biyaya na pinagkakalob niya po sa aming pamilya. Sa patuloy na pagbibigay ng hanap buhay, negosyo na nagagamit namin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan at sa pagtulong po sa iglesia. At nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos na patuloy na gumagabay po sa aming lahat na magampanan po ang kalooban niya. At maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa patuloy na paggabay sa amin upang lumago po sa aming pananampalataya. At nagpapasalamat din po kami sa kagalingan po sa mga sakit karamdaman sa tuwing kami po ay magkakasakit. At ngayon po, mga kapatid, nais ko lang pong maghandog ng isang awitin ng pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. At sabayan niyo po kami, ang pamagat po nito ay I Sing Praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to
Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Glory to our Lord Jesus Christ. There is healing in His name. There is healing in your name, Jesus. Healing in your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. There is healing in your name, Jesus. Healing in your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Maligayang araw ng pasalamat. Glory to God. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa iyo mga kapatid. Happy pasasalamat po sa lahat ng mga kapatiran na sa ngayon ay nagkakatipon dyan sa Balibog, Bulacan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos na kami po ay makapag-alay ng aming pagbati po sa inyong lahat, mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid, maging sa ibang lugar ng mga kapatiran. Happy anniversary po sa ating po iglesia at maging sa ating pag-aalay po ng ating mga taus-pusong pasasalamat sa ating Diyos Amang nasa mga langit. Amen. Nagpapasalamat din po kami sa mga kagalingan na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon, mga nakaraan, kagalingan para po kay brother husband, sa aking anak, maging sa akin po. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na kalakasan na pinagkaloob sa amin, maging sa provision sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Nagpapasalamat po kami sa katapatan ng Panginoon, sa kasapatan na ipinagkaloob niya sa amin. At nagpapasalamat din po kami sa maayos na pamumuhay na patuloy pong pinagkakaloob sa amin ng Panginoon. Yung maayos pong relasyon po naming pamilya, pati yung pinagkakaloob po ng Panginoon na kagalakan sa mga puso po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. At nagpapasalamat din po kami sa patuloy po namin pagkatuto sa pamamagitan po ng members of the Church of God in Jesus Christ Universal. At salamat din po sa kinakasangkapan pong patuloy ng Panginoon na si Brad Willie. Salamat po sa mga aral na nahahayag po sa pamamagitan po ni Brad Willie. At salamat po sa Panginoon
sa ipinagkakaloob po niya sa aming karunungan, wisdom, sa pagdidiscern po ng aral na natatanggap po namin. Salamat po sa Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. Happy anniversary and happy pasalamat din. Happy pasalamat po. Kayo po maghahandog awit kong aking misis. Nung una, ang akala ko, ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan, nang halos ako ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya, magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagharin siya, anong himala, ako'y nagiba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwid sa aking daan, kung isipin ko lamang. Sa kahapon ko siya ang kulang, sa aking mga kailangan. Higit siya sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya, magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagharin siya, anong himala, ako'y nagiba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya, sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya.
kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala ako'y nagiba. Kasalanan ko ay pinagtawad. Ginawang anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Hindi maghahandog po ako ng awit. Sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat kahit may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong mga sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan.
Pasalamat po sa lahat. Magandang umaga po mga kapatid. Ako po si kapatid Nalito na bumabati sa inyo ng happy pasalamat. Salamat po sa Diyos at niloob niya ang araw na ito na tayo ay sama-sama magpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at mga pagpapala na binibigay niya sa bawat isa sa atin sa araw-araw. Salamat sa Diyos sa walang hanggang pag-ibig na iniukol niya sa bawat isa sa atin at tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Bye-bye na po mga kapatid. Hanggang sa muli nating pagpasalamat sa Diyos. Sumaatin nawa ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng oras. Amen. Happy pasalamat po mga kapatid sa pag-awit din para sa ating Panginoon Diyos. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niyang habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Panginoon'y tapat
every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you.